Imbalak mo bang magtayo ng corporation sa Pilipinas? Gusto mo bang palakihin ang negosyo mo? Pero protektado ang personal mong assets? Akala mo ba madali lang magpa-register? Isang maling dokumento, pwedeng ma-reject ang application mo. Isang kulang na requirement, pwedeng ma-delay ng buwan ang operasyon mo at habang delayed ka, tuloy ang gastos, rent, sweldo, utilities, pero wala ka pang legal authority mag-operate. Dito, bumabagsak ang maraming nagsisimulang negosyo, hindi dahil mahina ang idea, kundi dahil mali ang proseso. Sa Business 101, pag-uusapan natin ang kumpletong requirements para magbukas ng corporation sa Pilipinas. Unahin natin, ano ba talaga ang corporation? Ang corporation ay isang hiwalay na legal entity mula sa may-ari nito. Ibig sabihin, ang negosyo mo ay may sariling personalidad sa batas. May sarili itong karapatan at obligasyon. At pinakaimportante, may tinatawag na limited liability. Kapag nalugi ang negosyo, hindi automatic na kukunin ang personal mong bahay o kotse. Proteksyon ito. Pero tandaan, proteksyon lang ito kung tama ang setup mo. Requirement number 1, incorporators. Ikailangan ng minimum na 1 hanggang 15 incorporators. Pwede itong individual o juridical entity. Dapat legal age at may capacity to contract. Requirement number 2, company name registration. Dapat unique ang pangalan mo. Hindi pwedeng kapareho o kahawig ng existing company. Kailangan ma-approve ito ng Securities and Exchange Commission o SEC. Requirement number 3, Articles of Incorporation. Ito ang pinaka-foundation ng corporation mo. Nakalagay dito ang primary purpose at secondary purpose ng negosyo. Nakalagay din ang capital structure. Ilang shares? Magkano ang par value? Sino ang may hawak? Isang maling detail dito, pwedeng magdulot ng legal problem sa future. Requirement number 4, bylaws. Ito ang internal rules ng kumpanya. Paano ang election ng directors? Paano ang voting rights? Paano ang decision-making process? Kapag walang malinaw na bylaws, magkakagulo ang management. Requirement number 5, capitalization. Depende sa industry, may required minimum paid-up capital. May ibang negosyo na kailangan ng mas mataas na capital dahil regulated. Huwag maliitin ang capital requirement. Dahil dito, nakasalalay ang financial credibility mo. Requirement number 6, treasurer's affidavit. Patunay ito na may initial capital na talagang nakadeposito. Hindi ito pwedeng imbento o papel lang. Kapag kumpleto na, saka ka palang mabibigyan ng SEC registration certificate. Pero hindi pa tapos ang proseso. Susunod, Bureau of Internal Revenue o BIR registration. Kailangan mong kumuha ng TIN ng corporation, magpaprint ng official receipts, mag-register ng books of accounts. Kapag hindi ka nakaregister sa BIR, illegal ang operasyon mo. Kailangan mo rin ng mayor's permit at barangay clearance. Bawat lungsod may sariling requirements at proseso. Bakit ba mahalaga ang tamang compliance? Dahil ang corporation ay may mas mataas na credibility, mas madaling makakuha ng investors, mas may tiwala ang bangko sa corporation, mas malaki ang potential growth. Halimbawa, gusto mong magtayo ng construction company. May multi-million peso contracts, may malaking operational risk. Kung mali ang structure mo, personal mong assets ang nakataya. Pero kung tama ang corporation setup mo, may legal protection ka. Pero babala, kapag mali ang pag-manage ng requirements, pwede kang ma-penalty sa SEC, pwede kang ma-penalty sa BIR, pwede kang masuspend, pwede kang ma-close, at pwede kang makasuhan. Maraming negosyo ang bumabagsak hindi dahil mahina ang kita, kundi dahil mali ang compliance. Kaya bago ka mag-open ng corporation, siguraduhin mong tama ang foundation. Huwag magmadali kung hindi sigurado. Huwag umasa sa sabi-sabi lang. Huwag i-risk ang future ng negosyo mo. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-process ng corporation requirements, kung gusto mong maayos ang SEC at BIR registration mo, kung hindi ka sigurado sa capital structure at business classification, kung kailangan mo ng gabay mula idea hanggang compliance, pwede kitang tulungan. Tinutulungan ko ang mga negosyante sa corporation processing. Business idea evaluation, legal structure consultation, accounting system setup,
at long-term compliance strategy. Ako si Coach JJ, your business consultant. Hindi lang ako nagtuturo ng accounting. Tumutulong ako magpatatag ng negosyo. Follow, like and share for more videos, tips, and new knowledge. Hanggang sa muli. Paalam!